Pharmazinc, 100% alkaline vitamin C. With glutathione, collagen, camu berry, and zinc. FDA approved. Once again, good afternoon everyone. So, eto naman ho yung tanong nila. Doc, pwede po bang uminom ng Pharmazinc yung mga taong may mga iniinom na gamot or yung tinatawag nila na maintenance drug? Ang sagot, it's a big yes. Pwede po, no? Okay. Bakit pwedeng uminom? Kasi sabi lagi ni Doc Shine, pag may sakit, uminom ng gamot. Mabilis po kasi ang aksyon ng gamot. So, hindi kaagad tayo nagpapatigil niyan. Unless talagang mababantayan natin, Doc Bong, no? Okay. Example, yung gamot po ay para sa high blood. Okay? So, siguro, banggitin ko na yung gamot. Amlodipine Losartan. That's the common brand. Of course, ininom mo yung gamot sa high blood, bababa ang BP. Ang tanong, bakit ka nagka-issue sa high blood? Ang reason, bumagsak kasi yung resistensya mo. Ulitin ko po yung tagline natin, human body start with a cellular level. A group of cell called tissue, a group of tissue called organ, and a system. Okay? Pag humina yung resistensya, hihina yung organ. Pag humina yung organ, okay, tissue and cells damay-damay na. So kung blood pressure, ang huminang organ dyan, it's the heart. And heart is belong to cardiovascular system. Of course, pag may high blood ka, inom ka ng gamot sa high blood. Binanggit ko nga po, amlodipine Losartan. Tama po yung gamot. Wala pong masama doon. Bababa po yung BP. Pero ito, tanong ko, nung uminom ka ng gamot sa high blood, tumaas na ba ang resistensya mo? Of course, hindi. Now, dahil walang nabago dun sa sistema mo, which is bagsak pa rin yung immunity mo, pumasok ngayon yung ikalawang sakit. Let's say it's diabetes. Nagkaroon ka ng issue sa sugar. Ito naman tanong ko, as gamot sa high blood, pwede ko po bang ipanggamot siya sa diabetes? Of course, hindi. Kasi ang gamot sa diabetes, common ho, it's metformin or insulin. Okay? Magkaiba ho yun. So, dalawang issue, dalawang doktor, cardiology and endocrinology doctor. Now, uminom ng gamot sa sugar, bumaba ho yung sugar. Tama po. Ganda. Kaya lang, ang tanong, tumaas ba resistensya? Hindi po. The reason why, pumasok yung ikatlong sakit. Ang sakit, let's say, health issue ay mataas ang cholesterol. Of course, hindi ko pwedeng gamitin ang metformin sa cholesterol because ang gamot sa cholesterol, it's commonly simvastatin, atorvastatin. Tama po, bababa ang cholesterol level niya, but not the resistensya. So, yung pang-apat na health issue na pumasok, it's kidney. Kasi tatlong gamot na iniinom, tatlong health issue na ho yan. Of course, lahat ng sumasala, di ba, si kidney. Now, tumaas ang uric acid. Pwede ko po bang gamitin ang simvastatin sa uric acid? Hindi po. Kasi ang gamot po sa uric acid, commonly ho, no? Lalo ho kapag may pain na, it's either allopurinol or arcoxia. Tama po yung gamot na yan, okay? Makakatulong kasi may health issue. Kaya lang, naobserbahan nyo po ba, 10 taon na ho iniinom yung gamot, yung kanyang maintenance drug, no? Nakita nyo na ho bang gumaling? In fact, sir, nung medical mission namin, nung last Friday in Bangbang Pasig, meron ho tayong patient doon na sinasabi na, Doc, hindi na ako bumabalik sa doktor ko. Bakit? Kasi kada balik ko, nadadagdagan yung gamot ko. No offense po, kailangan nyo hong bumalik. Kasi para ho ma-monitor yung health nyo, kahit wala ho kayo nararamdaman. Kasi the more na tumatanda ang tao, humihina yung resistensya. So, balik tayo sa tanong, taking ho ba nung kanyang gamot, 10 years, 3 years, 5 years, nakita nyo na ang gumaling. Kung ang sagot mo, hindi pa, isa pa hong tatanong ko uli sa'yo, gagaling pa po ba kaya yung sakit? Ang sagot, sir, hindi na. Because medical doctor mismo ang nagsasabi, ang tawag sa issue ng high blood, diabetes, cholesterol issue, it's what you call a chronic disease. Pag sinabi mong chronic disease, paulit-ulit. You can control doing the drugs, but hindi na ho siya gagaling. I'm sorry, the sad truth po yan. Now, ang tanong, sir, paano ho makakatulong ang Pharmazinc dun sa mga taong may iniinom na gamot? Malaki hong tulong. Now, yung Pharmazinc kasi, siya ho yung nag-a-address as vitamin C, alkaline vitamin C with essential minerals. Okay? Ang Pharmazinc ho kasi, ang ginagawa niya, it's for the
immunity. So, ang lagi kong sinasabi, huwag nyong tatanggalin yung gamot na iniinom ng pasyente. Isasabay nyo lang po. Kasi yung gamot na iniinom, ina-address niya yung sakit. Yung immunity, hindi niya ina-address. I-combine nyo. So, kung walang nag-a-address ng immunity, ibigay mo ngayon yung Pharmazinc as his or her vitamin C po. Okay? Kasi, as you observe, hanggat hindi nyo tinataas yung resistensya ng isang taong may sakit, tuloy ho yung kanyang sakit. Wala hong mababago. May nagtanong na naman, Doc, pag binigyan ko po ba ng Pharmazinc, yung nanay kong may high blood, gagaling pa po ba yung high blood niya? Alam mo, sagot ko, hindi na. Okay, bakit naman po ganyan? Wala palang kwenta yan. Why? Kasi po chronic disease. Pero ito ho ang mapapangako ko sa iyo. Okay? Kapag binigyan niyo po ng Pharmazinc at tumaas ho ang kanyang resistensya, kung wala pa siyang other issue, yung ibang other issue na papasok, napablock nyo na ho yun. Kasi lagi ko sinasabi, taking the vitamin C. Kayo po yung mga nanonood, kung wala ho kayong sakit, mag-take na ho kayo ng Pharmazinc natin kasi ang ganda ho sa immunity yan. Ang purpose po niyan, it's more on prevention. Good for you. Wala kang sakit. Mag-take ka na ng vitamin C, prevention para hindi ka magkasakit. If you're taking the vitamin C naman, which is our Pharmazinc, na may health issue, yung isang tao, ang sabi natin dyan, it's a protection. May sakit or wala ho kayong sakit, mag-take ho kayo ng Pharmazinc natin, it's actually an investment. Kasi sa drugs permit natin, sa FDA license natin, pag sinabi mong gamot, it's a drugs. So kung makikita nyo, gamot sa high blood, gamot sa diabetes, gamot sa arthritis, gamot sa cholesterol. Because ang permit, ang license, it's a drugs. Okay? Magkakaiba bawat issue. Ang Pharmazinc vitamin C, okay, alkaline vitamin C po, ang permit po natin sa FDA dyan, it's dietary food supplement. You can search na lang ho our FDA license. Ito good news. Okay? Pag sinabi mong food supplement, pwede sa high blood, pwede sa arthritis, pwede sa cholesterol, pwede sa kahit anong health issue. Okay? And with that, lamang lagi ang nakakaalam. God bless you always. Bye. Pharmazinc, 100% alkaline vitamin C. With glutathione, collagen, chemu berry, and zinc. FDA approved.